Naninindigan kayo! Pagilian. Oh my goodness! Ako'y talagang pinilit ko po na pumunta rito dahil balita ko, ako na raw po ang isusunod nila. Ayan Payag na! po ba kayo? Aba, ako po, payag po kong magpakulong para sa lumalaban sa katotohanan at nagmamahal sa bayan. Si Mariel po, hindi sanay sa kasuhan yun. Yung lalong-lalo na yung mga anak ko ng musmos. Pero dahil mahal ko ang inang bayan, nakahanda po akong magpakulong. My goodness! Bad boy! Ito na yung bago at tunay na Pinoy. It's liver lover, boy! Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Hindi sinasalaula. Sinabi ko sa mga kita, totoo yun. Galing dito yun. Pero hindi na pwede, alam mo kung bakit? Masyado kang mataas ako, masyadong mababa. Langit ka lupa ako. Paano tayo mag-aabot? Oh my God. Mas mabuti pa mag-artista na lang kaya ako. Ang hirap na politika eh. Alam mo yun? Obstruction of justice. Yes! Uy, may nakakilala sa akin dyan. Allahu Akbar! Wow, mabuhay. Gusto ko man po sanang kumanta. Kaya lang hindi ko nadala yung kakantahin ko na pyesa. Kaya ganun pa man, ako po ay natutuwa at nakasama ko kayo rito, nakapiling ko kayo. Abangan niyo po yung susunod na magsasalita po sa inyong harapan ngayong gabi. Ako'y sumimple lang. Hindi dapat ako magsasalita eh. Pero gusto ko po kayong makita. Kasi si Idol busy. Ano siya eh, baka damputin bigla eh. Baka lumabas yung W eh, mahirap na. Sabi niya, Jek, ikaw na lang muna doon. Para kung sakali may tumating na si IDG, eh di, wow, mali sila. Iba yung natampot nila. Mabuhay po muli at magandang gabi. Syukuran. Mabuhay po. Oh, diba? At least nagising naman kayo. Ngayon naman, sige, kasi malapit na tayo na makapagpahinga kayo lahat. Ngayon, nandito po sa atin, ngayong araw, galing pa sa Norte, si Mayor, Vice Mayor, Harold Respicio! Kumusta mga kababayan? Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at inanggap niyo ako muli dito sa Liwasang Bonifacio para isigaw ang ating reklamo laban sa pamahalaang ito. Ako po si Attorney Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Ito po ay nasa Northern Luzon. Isa po akong Ilocano. Kababayan ni BBM. Dating supporter ni BBM. Pero ngayon ay kalaban ni BBM. Kakampi ba kayo ni BBM? Kakampi ba ni BBM ang buong Pilipinas? Tama po. Noong una po ay sinuportahan natin siya. Pero ang buong Pilipinas ngayon ay kaaway na niya. Pero po, dito sa laban na ito, inamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon. Para ilabas ang buong katotohanan. Para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po.
Dahil nagpapatuloy pa rin ang korupsyon, ang katotohanan ay pinagtatakpan pa rin. At lahat ng magnanakaw ay malaya pa rin. Kaya tuwang-tuwa si BBM eh. Kasi panalo siya so far. Parang hindi na siya matatanggal sa pwesto niya. Parang mananatili siyang nakaupo hanggang 2028. Woo! Gusto niyo ba yan? Gusto niyo bang hindi na maging presidente si BBM? Pero sino magpapatuloy ng Blue Ribbon investigation? Nakakulong eh! Pinakulong ni the false Messiah, Jesus Crispin Remulla. Walang iya ito. Ganon din si Mike Defensor, ang pasimuno. Dahil po kung wala si Mike Defensor, walang whistleblower. Totoo yan. Kapag wala si Mike Defensor, hindi magkakaroon ng tapang ang mga dating bodyguard ni Zaldico para magsalita. Hindi magkakaroon ng tapang si Zaldico na magsalita. At hindi magkakaroon ng tapang si Romualdez na magsalita. At lahat sila hindi magkakaroon ng tapang na ituro si BBM na siyang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. At ang tanging nakikinig lamang sa kanila ay ang Blue Ribbon Committee